Saan po, ma'am, ang iyong authority upang mangaral ng mga salita ng Diyos? Ito po ang tanong mula sa aking viewers at basher na rin. Ito po ang clarification at sagot ko. Bilang baptized Catholic faithful, kahit babae po ako, I am authorized to teach, catechize, evangelize, witness, and explain truth. Ang bawal lang po sa babae, ang hindi lang pwede sa babae, not allowed ang babae, ordinahan bilang mari. Lalaki lang po ang ordinahan bilang pare. Bawal po ang babae, kaya walang mari. Kasi ang babae, hindi po karapat-dapat sa sacramental authority. Mag-initiate sa mga sakramento, hindi pwede sa babae, lalong-lalo na ang pagkasal. No? Confession, wala yan. So, ito po ang sagot according to tradition. During the early church, may mga deaconess, widows, teachers, and house church leaders. Ayan, isa na po dito. Mabasa natin sa Acts chapter 2 verse 17. Your sons and daughters shall prophesy. A spirit poured out on all. In Romans 16 chapter 1 verse 4, Phoebe, deaconess, Priscilla and Aquila risked their necks for the gospel. Acts chapter 18 verse 26, Priscilla explained way of God more accurately to Apollos. So gifted pala itong si Priscilla. Mas accurate po siyang magpaliwanag. Galatians chapter 3 verse 28, in Christ neither male nor female, all alone, equal dignity and call. And Titus chapter 2 verse 3 and 4, older women teach younger women love and virtue. Remember, ito lang po ang bawal or not allowed kasi may limitasyon. Ang holy order ang hindi pwede sa mga babae. Ayan. Dito tayo sa examples, biblical examples sa mga babaeng may kakayahan para magturo at hindi lang pagturo. Ito, number 1, si Mary, first and perfect teacher of faith. Elizabeth spoke by Spirit. Number 2, Mary Magdalene, first evangelist of resurrection. Second, St. Clare, St. Hildegard, taught and wrote doctrine approved by church. Ito po yung mga points and logic. Number 1, same Spirit. So, makuha natin yan sa gifts from the Holy Spirit. Teaching, wisdom, prophecy, given freely by Holy Spirit to whoever He wills. No gender restriction. Yan. Equal dignity. Number 2, equal dignity. Both created in God's image, share same baptismal call. No? Ayan. So, number 3, truth belongs to all. Gospel truth is not owned by men. Spirit guides whole church including women. Okay? Yan po. At mabasa din natin sa Katuruan ng Simbahang Katoliko, Catechism of the Catholic Church, paragraph 73, Spirit confers gifts on all, making all fit for mission. CCC 971, Mary's Faith and Teaching Model for All Believers. CCC 1577, Ordination only to men, other ministries open to women. CCC 2042, All Faithful called to evangelize and teach by word and life. CCC 2678, Whole Church teaches women contribute essential witness and instruction. Kaya sa Simbahang Katoliko, pati yung mga lectors, allowed na yung babae. Sa mission ng simbahan, wala pong gender restriction. Ayan, no? Sa pagkatikais, no? Sa pag-handle ng mga retreat, sa pag-handle ng mga seminars,
mga talks, no, mga recollections. Ayan, hindi po limitado yan sa babae. Kundi, ang not allowed lang, hindi pwede sa babae, ay ang Holy Order, ang pag-ordain. Dahil, hindi karapat-dapat ang babae sa sacramental initiation, no? Ayan po mga kapatid, in short, walang mari sa simbahang Katoliko. Sa ibang sekta lang meron. So, this is a women empowerment, no? Marami na ngayong mga babaeng nagtuturo sa social media, mga Katoliko, mga Catholic faith defender, katulad ni It's Joey at ni Sister Kaylee, at isa pa itong si Sister Charlie Maribaw. Ayan, kaibigan ko po mga kapatid, napakagaling po. Ginamit po siya ng Diyos dito sa deliverance and exorcism. Kaya mabuhay ang mga kababaihan na nagpagamit sa Diyos upang ibahagi ang magandang balita, hindi ang masamang balita. Ayan. So God bless us all.